Kumitil ng 162 katao, ang malagim na sunog na nangyari sa Ozone Disco, noong ika-18 ng Marso taong 1976. Karamihan sa kanila ay mga estudyante at kabataan, na sinusulit ang huling bahagi ng kanilang buhay estudyante sa mga eskwelahan. Dahil sa insidente na ito, naitala ang trahedya bilang pinaka-worst fire tragedy sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagkataon, kung iisipin mo, dahil nangyari ang sunog na ito kung kailan, Fire Prevention Month. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 115A na pinirmahan noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., na isakatuparan ang naturang batas noong 1986, 10 taon bago pa man lumunin ng apoy ang Ozone Disco. Paano nga ba nasunog ang Ozone Disco? Yan ang ating alamin, sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Base sa panayam ng mga nakaligtas sa trahedya, nagsimula raw ang sunog sa disc jockey station. Noong una, akala ng mga sumasayaw sa Ozone Disco, ay effects o props lang ang nakikita nilang nagkikislapang liwanag. Pero nagsimula na silang magpanik at magkanya-kanyang takbuhan, nang unti-unti nang kumalat na ang apoy. Nahirapan umanong makalabas ang mga tao sa loob ng Ozone Disco dahil hindi raw agad binuksan ng gwardya ang pinto. Sinabihan silang huwag magpanik. Bukod pa rito, wala rin fire exit ang naturang establishmento. Maliban sa secret door, na ang mga empleyado lang umano ang nakakaalam. Batay sa investigasyon ng mga awtoridad, posibleng nag-overload daw ang mga linya ng kuryente. Lumampas din daw sa itinakdang bilang ng tao ang dapat na nasa loob ng disco. Mahigit 300 katao umano ang naroon sa Ozone Disco samantalang ayon sa Structural Master Plan ng disco, ay 50 hanggang 100 lang daw ang capacity nito. Dahil sa nangyari, ayon sa mga nakaranas at sa mga dating gwardya na nagbabantay sa lugar na kinatatayuan ng Ozone Disco, lumutang ang mga kwentong nagmumulto raw ang mga kaluluwang nabigong iligtas ang kanilang mga sarili sa nasabing lugar. Hindi sila matahimik at sila ay nagpaparamdam, maririnig umano doon ang kanilang mga nakakakilabot na pag-iyak at palahaw, na humihingi ng tulong para makalabas. Ayon kasi sa mga ulat, may 18 katawan pa rin mula sa mga nasawi, ang hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon, dahil sa tindi ng pagkakasunog. Matatagpuan sa Quezon City ang Ozone Disco. Sa kasalukuyan, mayroon ng restaurant na nakatayo sa naturang lugar. Pero paminsan-minsan, dumadalaw pa rin dito ang mga pamilya at kamag-anak ng mga nasawi sa trahedya. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.